Minsan nahiya na kami ang mga bata. Marami silang memory verse, pero kami mismong adult at nagsasabing we are in our leadership, a father, a husband, or a parent, pero kami mismo ay wala ni isang bersikulo na memoryado. Kaya nakakahiya sa part po namin. Tulungan niyo kami na kami, Lord, ay makapagpatuloy dito sa aming buhay na ito na ma-magnify kayo sa araw-araw namin. Kami man ay buhay or kami man ay mawala sa mundong ito. And salamat sa lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Kayo po ay magsiupo na. Salamat sa umaga na ito muli sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng mind to understand or heart to understand, to perceive God's Word. Kasi ang heart natin, mapatid, dati ay malumi. Pero dahil sa kanyang kapangyarihan ay siya po ay binago tayo. Binago po tayo ng Panginoon. Nabago na po ba kayo? Sa posisyon, binago na kayo kung ligtas kayo. Pero araw-araw, huwag kayong mag-atubili na mag-pray at sabihin mo, Lord, help me nga, mabago pa ako araw-araw. Sabi nga na kanta na, He's still working on me to make me what I ought to be. He took me just a week to make the moon and stars, the sun and the earth and Jupiter and Mars. How loving and patient He must be. He is still working on me. Ayan. So, ang ibig sabihin daw naman, hindi man natin matumbok o matukoy lahat ng mga bagay na dapat nating kaya na, ang dapat nating intindihin. Pero minsan, nagsastruggle tayo kasi ang Panginoon ay nagtatrabaho pa sa atin. Nagtatrabaho pa sa atin, mga kapatid. Yung foundation na yan, una, ano nga yung foundation na ating tinitingnan nung nakaraan? Yung foundation ng knowledge, alam mo na ikaw ay student. Tapos, alam mo dapat ang pag-aaral, kasi yun ang pagtrabaho ng estudyante, mag-aral. At ang pag-aralan mo ay yung kasalita ng Diyos. Tapos, alam mo dapat ang secret dahil yan po ang inalaw ng Diyos na ma-reveal sa panahon natin ngayon para maintindihan natin ang buong Bible. Kasi kung yan ay wala si Apostle Paul, mga sulat niya mula sa book ng Romans hanggang ano bang last book na para sa panahon natin ngayon? Philemon. Amen. Ilang libro lahat yun? Bilang niya, babilang nga po, ilang libro lahat? Please count. Mula Roma hanggang Philemon. Please count. Ilan po lahat? Ilan po lahat? Please. Mula Roma hanggang Philemon na libro. Ilan? 13. Yan, 13 po. So, yung mga bagay na may kakaloob na sikreto ay 13 books. 13 books. May mga secret dyan, do hindi lahat ay talagang tinatawag na full revelation. Alam niyo po, kapatid, dapat natin maintindihan ang progressive na pagbibigay ng Panginoon. Gaya ng isang ama na minsan hindi lahat ng bagay ay sabihin niya sa kanyang anak. Nung bata pa ba, sinabi na ba ni Brother Uli nung lumabas, anak, mag-aral ka ng medical. Hindi ba? Kasi una, bata pa siya, hindi pa marunong magsalita. Di ba? At dadaan pa ng 1+1. Dadaan pa ng gapang, dadaan ng mga, alam mo yung ganon? So mga bagay na hindi dapat muna pag-usapan, isit aside na muna. Ganon ang tawag doon. So, tingnan nyo yung prinsipyo ng Diyos sa Ephesians chapter 3, verse number 1 to 5. Ephesians chapter 3, verses 1 to 5. Una, sabi niya, For this cause I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you, word, how that by revelation He made known unto me the mystery. Ano yung mystery? Secret. As I wrote afore in, yan. So, ginamitan niya yung few words. Bakit few words? Bakit few words? Ginamitan niya yung few words. Sabi niya kanyang sulat, ginamitan niya ng few words, mapatid, kasi whereby, when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. Kasi kung ilatag ni Paul lahat, mga kapatid, ang sikreto ng Diyos ay kung ilatag niya, mga kapatid, susuka ang mga tao. Alam niyo po, mga kapatid, kung kakain kayo ng eat all you can, sino sa inyo nakakain na?
Most of you, I think, nakakain na. Ayan ay kung kakainin mo lahat yun ay susuka ka. Amen? Dapat may art yun, di ba bro? Huwag mong unahin yung tubig, Kuya Jaire. Pagkakain, inom tubig, isang baso pa. Busog na. Pumunta ka pa lang dito sa restaurant, tubig lang pala kailangan mo. Jaire, pagkain, Jaire, huwag masyadong madaming tubig agad. Di ba? Busog ka na. Siragana mo na. So may tinatawag na system. Di ba? May order. May sequence. So, ganun din. Sinabi ni Paul sa kanyang pagsusulat na hindi ko binigay lahat ng sikreto. I wrote in few words lang. In few words. Ephesians chapter 1 verse number, anong verse yan? 3. So few words lang, mga kapatid. Whereby when you read, you may understand my knowledge in the mystery of Christ. So gusto ng Diyos na tayo na nagsasamba sa Kanya. Bakit? Dahil doon sa sikreto na yon nagpaloob yung gospel na ating sinampalatayaan. Yung gospel of the grace of God. Doon tayo naligtas. Hindi gospel of the kingdom tayo naligtas, mga kapatid. No? Kaya isang message na inalaw ko na maituro ay ibinigay ko yung papel. Nasa inyo po yung papel. Nalala nyo yung half one paper. Yung 4 Gospels. Nalala niyo po yung 4 Gospels? Yeah, bro. Wala pa si Kristo namatay, yung kaharian ng mindset, good news. Nung namatay na si Kristo, pumasok yung Gospel ng biyaya ng Panginoon. Good news na namatay si Jesu Kristo. Kasi biyaya pala yon ng Diyos. Nalibing, nabuhay namang muli. Pangatlong araw. Then, kung sino ang hindi nagtuturo ayon sa ganitong Gospel sa panahon natin ngayon, ano mangyari? Another Gospel ang tawag doon. Amen? Another gospel, another good news na hindi para sa iyo at hindi makapaligtas sa iyo. At maraming, sabi ko sa inyo, maraming mga saksi na nagbahay-bahay at akala nila magandang balita ang kanilang dala. Pero kung siya ay tanungin mo, mamatay ka, langit ka ba? Una, hindi sila niniwala ng langit. Dahil dito lang sila sa lupa. Yun ang kaibahan. Ibang gospel yun. Amen? Good news sa kaharian yun. Hindi yun para sa atin. Pang-apat naman is yung everlasting gospel sa panahon ng tribulation period. Isakalat ito sa anghel. The angel will proclaim an everlasting good news that God is a creator. Amen? God is the one who allowed these things na mangyari sa kanila on that day. So, hindi para sa atin yon, but we could learn a lot of things. But, mga kapatid, dapat alamin natin yung secret, no? Bilang mag-aaral at bilang estudyante, bago natin maintindihan ang pag-aaral ng Panginoon, ay meron muna tayong espiritu. Amen? Kaya na sinabi ko sa inyo, yung study and spirit may gap. Study and scripture may gap. Anong gap? Spirit. Paano mo maintindihan ang scripture kung wala kang Spirit of God? Amen? Nakuha niyo po? 1 Corinthians chapter 2, verse number 15. Tingnan niyo po, 1 Corinthians chapter 2, verse number 15. Ayan. Reader natin, pabasahin natin. May mic prayer. Hello. Ay, dyan. Tayo yan, Brad. Kasi lahat ng mga evangelist nagsisimula sa Bible reader. Yan. Amen. Okay, 1 Corinthians chapter 2 verse number 15. Pakibasa nga, Brother Josh. 1 Corinthians chapter 2 verse number 15. Wala? Brother, tingnan Brother Dario, wala palang kon, bro. Ito, naka-charge naman ng kon, bro, para sa receiver. Okay, basahin mo natin habang wala pa si Brother Josh. Nandiyan na kayo, basahin natin lahat. Ready, basa. But he that is spiritual judgeth all things, yet he himself is judge of no man. Ngayon, bakit naka-judge or naka-discern siya sa mga all things of God? Kasi ang all things diyan, hindi yung mga physical, kundi yung patungkol sa Diyos. Doon ka sa verse 14. Okay, verse 14, no sabi? But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. So, kung mag-law of study ka, kukunin mo yung law of parallelism. So, kunin mo yung natural, okay, natural man. So, mga unsaved, no? Tayo, ganun din dati. Okay? Sino si natural man dyan sa verse na yan? They are. So, yung foolishness unto him. Siya yung him dyan sa verse.
Siya ay ayaw niya sa things of God kasi foolishness lang sa kanya. Okay? So yung hymn dyan sa verse na yan, ngayon, the things of the Spirit of God, things of the Spirit of God, things of God na lang. Things of God ay ayaw niya. The things of God ayaw ng natural man. Bakit mo ba? Bakit ayaw ng natural man? Foolishness sa kanya. Foolishness unto him. Neither can he. So, ang pronoun na ginamit, yung him at saka he. Sino yung he? Yung natural man. Yung him, yung natural man. Kung bigyan siya ng Bible, ayaw niya kasi foolishness lang yan. Bibigyan mo siya ng beer. Sabi niya, malamig ba yan? Diba? Ilang case. Pag isang case, hindi ako dyan, hindi ako inom. Kunti lang, lalo na isang bate lang. Ganun ang natural man. Gusto niya yung things of the world. Diba? Mga sanlibutan gusto niya. Pero ang tao na saved or spiritual, mas gusto niya i-discern ang mga things of God. Kaya sabi ng Bible, neither can he know them. Ano yung them? Them. Yung them, yun yung spiritual things, yung things of God. Can he know them because they, ano yung they? Yung they, yun yung mga things of God. So yun yung ginamit na mga description doon sa things of God. No? Them and they are foolishness unto him because they are spiritually. Paano ma-discern ang things of God? Dapat meron kang espiritu. Hindi ka pwede maka-understand sa Bible kung wala kang spirit na which is the author of the Bible. Amen? Sino ba ang author ng Bible? The Spirit of God. Siya po ang author ng Bible, ng scripture na yan. The things of God ay maintindihan mo lang mga kapatid kung meron kang espiritu ng Diyos. Ang tanong, paano makuha ang espiritu ng Diyos? Ephesians 1:13, Jaire. Basahin po natin. Ephesians 1:13. Episo 1, versikulo 13, and Acts 19, verse 2. No? Ready na, Brother Josh? Meron ka ng mic? Okay, ready ka sa Acts 19, verse 2 and 3. Kami, Ephesians 1:13. Okay, basahin natin Ephesians 1:13. Ready, basa. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also, after that you believe, you were sealed with that Holy Spirit of promise. So, meron dito present ang message, which is the gospel of your salvation. Meron ditong present na nakakinig, kasi ang pagpakinig doon mag-develop ang pananampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. At meron ditong tinutukoy na tamang ebanghelyo, kasi sa panahon natin ngayon. At merong preacher, of course, si Apostle Paul. At noong may response sila, ang response hindi by sinner's prayer. Mga kapatid, amen? I-remind natin na sarili natin na hindi sinner's prayer ang nakapagligtas or any other response na may work. Kundi ang response, mga kapatid, is, in whom also after that ye believed. Ano bang believe sa Romans 4, verse number 5? He that worketh not. Yun ang meaning ng believe. Amen? Wala kang ginawa ba? Nag-acknowledge ka lang na yun ang katotohanan at naniwala ka. Amen? And that is trusting. Believing, trusting ay same lang po ang equivalent niya or yung equivalent. Kaya makita natin doon na after you believe, nandun na yung work ng Panginoon. Anong work ng Panginoon? Sinilyuhan ka na sa banal na espiritu ng pangako. Ang pangako ng Diyos na hindi ka na mapahamak. Amen? Yun ang pangako ng Diyos. You will never perish. Kasi that's the promise of God. Sealed yan na hindi ka na ma-perish. Amen? Hindi ka na ma-condemn to die to hell or in that eternal death, but rather you have an eternal life. And Brother Josh will read Acts 19 verse 2. Paano matanggap ang Holy Spirit para ma-understand mo yung Bible? Basahin ni Brother Josh. Acts 19 verse number 2. He said unto them, Have ye received the Holy Ghost which ye believed? And they said unto him, We have not so much as heard whether there be any Holy Ghost. Klaro po ang Bible. Na nung nagtatanong po, may nagtanong, si Apostle Paul ang nagtanong, at sinabi niya, natanggap niyo ba ang banal na Espiritu nung kayo ay nananalangin? Hindi po. Natanggap mo ba ang banal na Espiritu nung kayo ay nagpabautismo sa tubig?
Hindi po. Ano ang sagot ng Bible? Natanggap mo ba ang Espiritu o banal na Espiritu nung kayo ay, anong sagot? Naniwala. So yun lang po, Mated. God's offer is to believe and man's respond, God's offer is just to believe and you will receive. If you believe, you receive, Mated. Hindi, you receive. You receive at nagkaroon ka ng formula na ganito ang ginawa ko, ganito ang ginawa ko. May nag-lead sa akin. No. Receiving in the New Testament, especially sa mga verses na papatunay sa atin, is equals to believing. Amen? Tingnan niyo po, John chapter 1 verse 12. Yun lang meaning niya. Diyan sa believe niyan, receive and believe, same lang po ang equivalence nila, mga. So John chapter 1 verse number 12. But as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, to them that believe on his name. Even to them that believe on his name. So, ang sabihin natin, hindi ibig sabihin na natanggap or tumanggap or nakatanggap siya ay ginawa niya itong mga bagay na ito, kundi ang pag-receive niya ay yung nag-believe siya. Amen? Kailan niyo po ba nalaman na presidente si Marcos? Nung na-receive niyo ang news. At sinabi niyo ba, Marcos, tinatanggap kita sa aking puso na bilang presidente? Hindi na, i-recon mo na lang sa mind mo nung nanalo talaga siya. Amen? Nanalo siya. At wala ka nang magagawa kahit anong gagawin mo. No? So, ang punto dito, Mabuted, ang pagkaligtas mo ay naniwala ka sa fact. Ano? Naniwala ka sa fact. Hindi, naniwala ka sa feeling. Parang ligtas ako. Dahil ganito ang sa tingin ko. No, hindi pwede. Ligtas ka dahil meron kang sinampalatayaan na katotohanan. Amen? Maliligtas ka kung ikaw ay tatayo nito, sabi ng Bible, 1 Corinthians 15. Tingnan niyo po yung katotohanan na tinanggap ng mga taga-Korinto. Tinanggap po ng mga taga-Korinto. 1 Corinthians chapter 15, verses number 1 to 4, verse 1. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. Verse 2. By which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Verse 4, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the Scriptures. Yan. So, amen. So, ang katotohanan na yon ay yun ang tinanggap ng mga taga-Korinto. At yun din po ang tinanggap natin. Yun ba talaga ang natanggap nyo? Kasi ako dati, talagang ako'y ligtas, akala ko, dahil merong aking ginawa. Talagang pumunta ako at taimtim akong nanalangin. Sabi pa nga ang nag-lead sa akin, di ba pumunta na ako sa boarding house at nilid na kita doon. Uy, ano bang plano mo ngayon? So, plano ko siseryosohin na. Ayun ang time ka, siseryosohin na. At least dalawa lang, may iba talaga, 100 times. Hindi ko alam kay Brother Josh ilang beses, di ba? Sumunod talaga sa panalangin. Pero ang time ko kasi bro, siseryosohin ko na. Hindi ko na ulitin, siseryosohin na eh. Pero gawa ko pala. Yun ang paalala ko palagi. Ang memory ko, Mabuted, ay meron akong ginawa. Sabi ng Bible sa fact na yun na ating binasa, kung yan ay mabalik-balikan mo sa memory mo, na kung paano si Jesucristo, si Kristo namatay para sa ating kasalanan, inilibing, at nabuhay namang muli, ayon sa Bible, ayon sa kasulatan, ikaw ay karoon ng kaligtasan. Amen? You are saved. Ang tanong, yun ba talaga ang nasa alala mo? O baka napilit ka lang nung tinanong ka ni Papa, saved ka ba? Oo. Ito. Bakit? Ito, sumunod ka lang. Para ka nag-sinner's prayer. Ang gamit mong words, 1 Corinthians 15. Yun, delikado yun mga bata. Amen? Dahil sabi ni Papa, kung mali ang sagot ko, baka i-condemn ako. At sabi niya, hindi ka ligtas ata anak. So, examine mga anak kung talagang baka lang ay ama ang sagot mo pero sa loob mo, hindi mo pa naintindihan. Okay, anong pagkaintindi nyo ang kamatayan ni Jesucristo diyan sa 1 Corinthians 15? Anong sikreto ang makita natin
Kasi ang pag-aaral, di ba? Sabi ko sa inyo, ang pag-aaral is a hard work. Di ba? Yung 2 Timothy chapter 2 verse 15, i-magnify natin ito last week. Na-magnify natin ito na mayroong tinatawag na presence yung work. Kasi work man eh. So that means, baka man lang, canned goods. Alam mo yung canned goods? Anong kaibahan ng lutong ulam at sa binili mo na sardines? Of course, diretso na. Ready to cook na. Hindi ka na magluluto. Lagyan mo lang ng sili. Sold na. Tuyo konti. Hindi ka nagluto. Agad-agad kain. Parang ganun. Baka ganun ang nangyari sa ating mga anak or any one of us. Hindi natin alam. So, dapat niluluto mo talaga ang salita ng Diyos at ikaw mismo sumasaliksik nito. Tingnan niyo po sa John chapter 4, kung maalala ko pa. Tingnan niyo po. Principle ito na matutunan natin. Lalo na sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi agad-agad tayo mag-oo at magsabi nga, yun pala. Pero hindi po, kapatid. No? Verse number 41. John 4, verse number 41, 42. John 4, 41 and 42. Merong mga tao na katulad sa babae na sobra talaga, yun sinabi ko sa inyo kanina, verse number 39 muna. Kasi ang storya nito, isang babae na nakapakinig ng isang mensahe ng hari, Misaya. At alam naman niya na si Kristo ay Misaya. Verse 25, basahin ko na nga. Woman saith unto him, I know that Messiah cometh, darating siya, which is called Christ. So ano meaning ng Christ? Messiah. Hindi po apelido ni Kristo yon. Jesus, apelido niya Christ. Baka ako din nalito dati. Ano ba yung Kristo? Something like that. Baka apelido niya to. Pangalan niya Jesus, apelido niya Kristo. No, hindi po. The meaning of that is Jesus is the Christ. Amen? The King of Israel. Yun ang meaning ng Christ. The Messiah of Israel. Kaya sabi ng babae, alam ko naman na parating si Kristo, yung Messiah. Which is, He come, He will tell us all things. At sabi ni Kristo mismo sa babae, ako mismo ito nagsasalita sa iyo, babae. I am He, no? I that speak unto thee. Ako ang Messiah, I'm He. Ako si Kristo. Doon namangha ang babae. At sabi niya, ikaw pala nga. Sa sobrang niyang tuwa, verse 28, the woman then left her water pot and went her way into the city. What a blessing. Ganun ang point ko kanina. Kung ikaw mismo, naintindihan mo ang kaligtasan ng Panginoon, hindi ka lang mag-thank you. Amen? Bagkos, isaliwalat mo ba ito? Alam mo ba kung namatay ka? Saan ka patungo? So bakit? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Kasi ako alam ko. Alam mo, mukha mo pa lang parang hindi ka na tagalangit. Di ba? I-sure mo yan. Bakit mo alam? Oo. Sabi mo, positionally alam ko. Dahil nung naniwala ako sa Panginoon, nilagay niya ako sa kataas-taasan. May citizenship na ako sa langit. Bakit? Paano mo nakuha yun? By believing that gospel of the grace of God. Na namatay siya para sa akin, na libing na nabuhay namang muli. Yun yung sa application natin. Pero ang application ng babae, hindi eh. Wala pa si Kristo namatay dito. Pero alam niya na may parating na Misaya. Nung nalaman niya si Jesucristo pala yun, nung kaharap niya, ito na pala yun, isiniwalat niya. At sabi niya, mga kapatid, mga kababayan, si Jesucristo na Misaya ng Israel, parating na nakita ko mismo sa aking mga mata. Sabi niya, at pumunta siya doon sa mga verse 29. Tingnan niyo, come and see a man which told me all things that ever I did. Is not this the Christ? Then they went out of the city and come unto him. Then nung mga tao na mga oras na yon, nakinig yung mga tao doon sa syudad, pumunta kay Kristo. At sinabi na ni Kristo, ang mga tao na ngayon, mga babae, wala namang tinawag ang pangalan, no? Verse 39, many of the Samaritans of the city believe on Him. Naniwala na sa Panginoong Hesus. For the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did. Verse 40, so when the Samaritans were come unto Him, they besought Him that He would tarry with them, and He abode there 2 days. Verse 41, ito yon. And many more believed because of His own word. Then, many believe of His own word. Kasi ang sabihin doon, nagkaroon ng access ang babae sa syudad. Pero maraming ding nagsasabi na, mga babae, kami ay hindi talaga naniwala lang sa iyo. Verse 42.
And he said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. Mga bata, gaya ng punto ko, kung sino man sa inyo na talagang ako'y hindi pa pastor dito, baka iwan lang nagsunod-sunuran lang kayo, napauon yung sarili niyo at sabi niyo, ito yung tamang sagot pala. No, hindi dapat. Dapat kayo mismo ang sumalasalisik, tumutumbok sa salita ng Diyos. At sabi ko, hindi lang si Pastor Efren, hindi lang si Pastor Anton, or si Brother Noel, or sino mang tao na nagsasabi sa akin, ako mismo nakita sa Bible. Kuha niyo po, ako mismo naintindihan ko sa Bible, Joboy. Nakita ako. Hindi lang si nagsasabi ni Papa, ito talaga yung naintindihan ko. Bakit? May espiritu eh. Amen? May espiritu ng Diyos, amen? Una, ligtas. Pangalawa, nilid ng pastor sa tamang bersikulo na pag-aralan sa tamang kaligtasan at inintindi niya at sinabi niya, hindi lang ito sinabi ni Papa sa akin, ni Mama sa akin, ni sino ba? Ako mismo tumingin. Amen? Kaya tingnan nga natin uli kung naintindihan mo ba ang 1 Corinthians 15 verses 1 to 4. Oh, sabi ng Bible, by which also you are saved. Ano ang nagkapag-save sa mga taga-Korintyo? Yung gospel na ipinangaral ni Apostol Pablo. Ito ba ay gospel patungkol sa kaharian? Hindi po. Ito po ay gospel patungkol sa ikaliligtas ayon sa biyaya ng Diyos. Kung dapat nasa memory nila, ito, verse number 3, unless na lang kung naniwala sila na walang katuturan. Verse 3, for I delivered unto you, ito yung laman ng gospel, ng biyaya ng Diyos. First of all, that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. So saan yung sikreto diyan mo? Para maintindihan mo na hindi ito para sa lumang tipan. Ang sikreto diyan is yung tinatawag na our sins. Yan. Yung our na yan, isinalin niya ang mga hintil. No? Yung kasalanan na itinutukoy niya, hindi lang ito para sa mga Hudyo ang dugo ni Kristo. Kasi yan ang nakapagpalito ng mga Kalbinista. Dahil may bersikulo sa Bible na si Kristo, ang dugo niya, ay naging katubos-tubos sa mga karamihan. Alam niyo bang kaibahan nun? Tinubos ng Diyos sa pamagitan ng dugo ang karamihan. Anong kaibahan ng karamihan at lahat? Of course, yung porsyento. Pag lahat, 100. Pag karamihan, depende. Either 60, 70, 80, 90, di ba? Karamihan eh. So may verse dyan, Mauded, sa Matthew. Tingnan niyo po. Asan yung cellphone ko, brother? Yung karamihan at saka yung lahat. No? Ang karamihan at lahat ay iba po. Yun, nalilito sila kasi wala silang rightly dividing. Akala ng mga Kalbinista, ang dugo ng Panginoong Hesus ay para lamang sa mga elect. Kasi He shed His blood for many. Hindi nila alam na ang pag-shed ng Panginoon sa blood ay patungkol ito sa prophecy. Ang tinutukoy niya ang mga bayan ng Israel. No? Bayan ng Israel, no? Ang tinutukoy niya, hindi ibig sabihin mga elect. Although national election po siya, pero hindi po magiging foundation doon sa mga sinasabi ng mga Calvinist. Na wala ka pa sa mundong ito, hindi ka pa nasilang, ikaw po ay pinili na. No? Ikaw ay pinili na. Tingnan niyo po sa verse number 28 of Matthew 26. Babasa nga, Brother Josh. At basahin na namin din ang pupunta si Brother Josh doon, Matthew 26, 28. Pakinggan na lang natin. Or pwede din yung puntahan din. Ako naman ay sa 1 Timothy. Sige, Brother Josh, puntahan na nila ang Matthew 26, 28. Tingnan niyo po, kung wala kang right dividing the word of truth, malilito ka po sa tinutukoy ng Biblia. No? At madadala ka sa mga bulaang mga guro. At sabi niya, tingnan mo, ano ba ito? Mga ganyan. Kung wala silang paghati sa tamang application. Basa bro, Matthew 26 verse 28. Verse 28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. Yun. Ano ang tukoy niya? Ano ang word ginamit? Many. Ang blood ng Panginoon ay para lang sa karamihan. Kanya po? Ano ba ang dugo? Of course, yung dugo, dalawang application yon. Pagtubos at pagbigay ng ransom. Di ba?
ransom money is very necessary pag lalo na kung ikaw ay nalagay sa alanganin. Ang tawag doon trap. Sino ba ang mga kidnapper? Di ba? Trapper sila. Itatrap ka nila. Bago ka palalabasin doon sa trap nila, anong gagawin? They require a money, a ransom money. So, ang dugo ng Panginoon is a ransom money para makalabas yung valuable. May nakita kanina, may narinig ako kanina yung tinawag values education. Alam niyo ang tamang values education? I-lead mo ang mga bata at mga tao sa tamang value. Ano ba ang pinaka-valuable things in this world? Of course, magkaroon ka ng kaligtasan. Amen? Kilala mo dapat si Kristo. Yun yung valuable. Amen? Hindi yung humanistic values. Diba? Na unahin natin to kasi nalilito siya. Babae ba siya, lalaki? Tinanong ni Jaire, Joy, girl ka or boy? Nagsabi si Joy, boy, up. Dala kong palo. Ay, hindi, girl pala, girl. Takot siya. So, ang sabihin doon, hindi alam niya yung tamang value. Kasi ang tamang value is the Word of God. God created he and she. Walang gitna doon. At dapat kung she ka, she. So, yun yung value. Amen? Value the Word of God. So, yun ang tamang values formation. You value the truth. Amen? At who determine the truth? Not the world, not Department of Education, not the government. Who determine na katotohanan ang sinasabi natin? God. Amen? Siya ang nag-assess na yan ang katotohanan. At saan natatagpuan ang katotohanan? Only in that Bible na hawak natin, na sinasaliksik natin. Kaya value it, love it, and thank God for it. Lord, thank you. Kung wala lang salita nyo, naaburido na ako or na ano ba, na baliw na ako. Praise God, there is a word of God. Amen? So let's go back to the value na tama ang paghati natin. I'll read and you could go in 1 Timothy 2 verse number 6. Kung hindi natin alam ang secret ng pagkamatay ng Panginoon na panahon lang natin ito in-reveal in due time, sa panahon natin ay malilito tayo. Madadala tayo sa mga ibang guro na kung saan ay hindi sila nag-rightly divide the word of truth. Kaya Matthew chapter 26 verse 28, ang tinutukoy dyan, mga kapatid, is for those, the nation of Israel. He is talking to the Israelites mismo, the 12 disciple. Andyan pa si Judah yan, si Judas Iscariot. Kasi wala pa siya mamatay si Kristo dyan Bubudi pa siya. Matthew 26:28. Kung hindi ako nagkakamali. Look at verse number 6. Nandiyan na po ba kayo? Okay, pasulat sa inyong mga notebook. 1 Timothy 2 verse number 6. Basahin natin lahat. Verse 5 muna. There is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Ano ang ginawa ni Kristo? Nag-shed ng blood. Para saan yun? Verse 6. Who gave himself a ransom for all to be testified in due time. So ang sabihin doon, yung kaninang many, kung hindi mo lang alam na yung may secret pala ng biyaya na ngayon lang ipinigay sa atin at nakapagligtas sa atin, yun po yung ransom ng dugo niya, yung kamatayan niya ay para sa lahat. Hindi na po ipinili yung tinatawag na karamihan. No? Hindi na yon. Ngayon, nagbago ang message because na-i-reveal ng Panginoon ang secret. Ang secret na yan, na powerful secret, at gusto ng diablo na itago-tago uli sa ating mga mind. At buti na lang naligtas po tayo. Kasi kung hindi po tayo naligtas, isa tayo sa biktima ng diablo sa 2 Corinthians 4 verse 4. Okay? 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ano nga yung secret ng dugo ng Panginoong Hesus? Isa ito na makapaglunas, redemption ng ating kaluluwa, at nagbigay po ng ransom para sa ating lahat. At sabi ng Bible sa verse 4, in whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya importante, mga kapatid, alam mo dapat ang bawat gustong ipaintindi ng Diyos sa'yo na makapagligtas sa'yo. Bakit masasabi mo ang kamatayan ng Panginoong Hesus makapagligtas sa'yo? Dahil ito'y ransom para sa'yo. The blood of Christ is the ransom for your soul. Para na, Hudyo man o Hintil, para na sa ating lahat. At pangalawa, mga kapatid, makita mo ang kanyang pagkalibing na sa panahon lang natin ito na i-reveal nung siya na mismo
ay doon pumunta, nagiging sacrifice for us, an offering for sin. Kasi dapat intindihin nyo kapatid para hindi kayo malito, lalo na, Pastor, paano yung pastor sa gospel natin? Sa work, no? Pag-aralan natin. Paano natin dinil ng Panginoong Hesukristo ang kasalanan natin, pastor? So let's work. Let's work together kasi workman nga eh. Paano natin worship ang Panginoon? Mapasalamatan siya kung hindi natin maintindihan ang salita niya. Di ba ang tao pag magsasalita, pag hindi mo maintindihan, ay, hindi ko maintindihan, ano ba tinutukoy niya? So hindi mo pa siya ma-response kung mag-thank you ka ba, magtanong ka ba, ano ako niyo po? Pero ang gusto ng Espiritu ng Diyos na maintindihan natin. Bakit? Kung maintindihan na natin, ano? Thank you, Lord. Ito palang gusto mong ipaabot sa akin. Amen? So let's work together as a workman. So ano ba ang death? Ano ngayon? Ang death, it brought yung blood. Panahon natin, ngayon lang na-reveal na ransom pala yun. At ito po ay redemption. Redemption. Anong verse na redemption ng blood ng Panginoon? Pagtungkol sa death. Kasi let's work together nga workman. At ating tutumbukin at tutukuyin kung ano talaga nakapagligtas sa atin, yung gospel. Ano yung gospel na yun? Nakapaloob sa 1 Corinthians 15, verses 1 to 4. So 15, 1 to 4. At nakita natin ulit, yung death na yon ay good news para sa atin kasi ito para sa ating kasalanan. At yung kasalanan na yon ay merong blessing na tanggap. Ano yon? Yung kamatayan ni Jesucristo, ang dugo niya ay naging redemption. Anong verse? Ang maalala nyo na ang kanyang dugo ay para sa katubusan natin. Anong verse? Yan, Ephesians 1 verse 7. Thank you, Brother Dante, sa iyong na-miss na ni Brother Dante ang mag-broadcast. Gusto mo broadcast ulit, bro? Hindi naman natin push. Last year lang yun, no? Ngayon, i-push natin ulit, Brother Dante. Ephesians 1 verse 7. No? Yun po ang verse na ang dugo niya ay redemption. No? Patingnan niyo po sa inyong mga Biblia. Episo 1, versikulo 7, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins, or the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. So, yun po mga kapatid. So, makita natin dito na ang kanyang pagkamatay sa cross or namatay siya sa cross para ang kasalanan natin, ang katapat niyan ay dugo. No? Yung blood niya. Yung blood, ito, yung blood na yan. So, yun yung katapat niya, kapatid. Ang kasalanan natin, yung blood. Ngayon, ang tanong, paano, pastor, ang mga nagkalat na sa social media? Si Kristo po ba ay nasunog sa impyerno? Yun po, para hindi kayo malito. No? At nakaranas siya ng tinatawag na dalawang beses na matay. Dalawang beses na matay. Mga kapatid, dapat nyo intindihin para hindi kayo magkamali sa doktrina, hindi naman natin kina-counter natin ating missionary, inaayos lang natin. Do one mind kami. May mga words lang siya, verse na hindi na itukoy. Di ba, Brother Parker? Hindi niya na itukoy yun. Basahin mo nga bro, sa Romans chapter, yan, si Brother Parker naman, ang magbasa. Pabasa bro sa Romans chapter, Romans chapter, ready po kayo sa Hebrews mamaya, no? Hebrews chapter 9, verse number 28, at saka Romans muna, unahin natin. Romans chapter, wait lang ha, 6. Sin died once. He died once. So, isang beses lang siya namatay. Romans 6 verse 10. Tapos, basahin ni Brother Joey yung Hebrews 9:28 bro. Okay, si Brother Parker naman, Romans 6 verse 10 bro. Pakibasa bro. Romans 6 verse 10. For in that he died since once, but in that he liveth unto God. Yun. Dalawa po yan mga kapatid na sequence na makuha mo para hindi nyo malito ang death, burial, and resurrection. Dito na tayo sa death, dead. Next na natin ang burial. Next na natin ang burial. So ito na yung application ng rightly dividing. Okay? Burial. Ito na yung mga practical application din. Resurrection. Pagka-last niya, resurrection. Okay, resurrection. So mamaya na yan. Unahin mo natin yung
tapos na tayo sa death. Though marami pang ibang mga verses na dapat patungkol dyan, pero inisa-isa na muna natin. Next Sunday, pwede natin dagdagan uli. Burial. So, Pastor, paano yan, Pastor? Nagkalat sa social media, 2 beses ba si Kristo namatay? Okay, so hindi pa makasagot ang kalahatan sa inyo. So, may nag-answer ni no. Sa verse na binasa ni William Parker, yun ang tamang sagot. No? Tama yung pag sinabing, hindi po, Pastor. Kasi isa lang siyang beses namatay. Amen? He died and He dealt sin once. Okay? Para makuha niyo po, Ted, yung word na once at sin. So, ito yung once na hindi po si Kristo namatay 2 beses. Amen? Once, He dealt sin with finality. Ngayon, paano yun i-explain sa mga tao nga si Kristo pumunta ng impyerno? Yun ba ang pangalawang kamatayan ni Kristo? Hindi po, once nga lang namatay siya. O, para hindi kayo malito, kapatid, basahin pa ni Brother, ito, tawag yun, Brother Joey, Hebrews 9:28. Wala kang mic, Brad? Ayan, mic. Okay. Hebrews 9:28. Apo. Sige ba? Hebrews 9 verse 28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Amen. So makita niyo po, Maded, tatlong area ni Kristo nga makuha mo. Una sa verse 26 sa Hebrews, no? Verse 26 sa Hebrews 9. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. So saan yan papuntahin yung kasalanan? Ano yung word na put away? Di ba pag sinabing ikuan yan, ialis yan, o saan inilagay? Saan inilagay? Doon sa lalim, kung saan yung apoy. No? Verse number 28 na binasa ni Brother Joey is, so Christ once offered to bear the sins of many. Kaya binasa ni Brother kanina, in that He died unto sin once. Ngayon, para hindi kayo malito, 1 unit ang tawag doon. Ano yung 1 unit? Pag sinabing Trinity, anong kwan yun? 1 unit, di ba? Pero 3 areas. Pag sinabi mong man, hindi ko masabi nga si Brother Ruling na Espiritu, Brother Ruling na Katuwa, Brother Ruling na Espiritu. Hindi, Brother Ruling lang. Amen? Or Brother GM lang. 1 unit nga eh. Kanya po, pag sinabing family, ilang kwan doon? My father, my mother, at saka my children. So kanya po, 1 unit lang sila. Pag sinabing ganito ang punto doon, pag egg lang. 1 unit, pero ilang area? May shell, may white, at saka may yellow. Yun ang point doon. Para hindi kayo malito, kapatid. Itong dalawa is 1 unit lang to. Okay? Once ang tawag doon, one. Okay? Pag sinabing, paano ka naligtas? Ako'y naniwala sa gospel of the grace of God. So 1 unit yun. At hindi mo ipaghiwalay ang kamatayan, pagkalibing, at pagkabuhay namang muli. Ngayon, na-overemphasize. Ang 1 unit na paghiwalay, kaya doon nalilito ang iba, hindi naniwala ng Trinity. Di ba? Pag minsan, talagang ganito lang, si Kristo lang, oneness na, si Kristo lang lahat. Di ba? Hindi sa naniwala ang Diyos ay nandoon kay Kristo, ang Espiritu nandoon kay Kristo. May iba naman, si Ama lang, si Kristo, hindi Diyos o maliit na Diyos. Instead nga, 1 unit lang sila, 1 nature lang sila, 1 God lang sila, pinaghiwalay. Di nasira tuloy ang doctrine. Kanya ba? Kaya tayo po, pag tinungin, kailan si Kristo namatay at ilang beses namatay? Once lang namatay, amen? Uy, paano yung physical na kamatayan? O, di ba, malito, mag-rightly divider tayo. Paano yung pagpunta na sa impyerno? 1 unit lang yun. He dealt sin with finality in the area ng katawan at in the area ng kaluluwa. Baka hindi nyo maintindihan. Romans 4 verse 24. Makuha nyo na ito.
ang 1 unit ng kamatayan niya. Once he dealt sin with finality. Sa kanyang katawan, he faced death for every man in his body, and he faced death for every man even in the soul. Kaya ginawa niya, nag-travail ang soul niya, nagkaroon ng tinatawag na kanyang kaluluwa ay kinapurga niya o purge niya ang kasalanan natin doon sa impyerno, at siyang naging substitute sa bawat isa sa atin. He tasted death for every man. Kaya, para maintindihan niyo mo yung tinatawag na 1 unit ng death, the physical and the soulish death is because of Romans 4:24 and 25. Tingnan niyo po. But for us also, ano ang topic? Ang topic niyan, ikaw ay tanggapin ng Diyos kung ikaw ay righteous. Kaya kung iyan ay righteous si Abraham dahil naniwala lang siya, ganun din tayong naniwala. Righteous tayo sa harapan niya. Verse 4 and 5, look at mo na, Romans 4:4 and 5. Now to him that worketh is the reward, not reckon of grace, but of debt. Kung ikaw nagtatrabaho, hindi thank you lang. Thank you. Bukas uli, hindi po. Nagtrabaho nga ikaw eh. Amen? Kaya, yun po, Ted. Kaya I'm training Sister Jessa. Hindi thank you ako kay Jessa. May something talaga siyang i-earn na from us. Bakit? She worked with us. Oh. So, hindi thank you, grace. No, hindi. Kasi kung mag-work ka, meron kapalit. Naka niyo po? Verse 5. But to him that worketh not. Sino yun? Tayo yun, naniwala. But to him that believeth, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteous. Kaya ang panampalataya mo, righteous ka sa harapan ng Diyos. Bakit? Si Kristo nasa iyo, ikaw na kay Kristo. Silyado ka na. Kaya langit ang patunguhan mo. Amen? Tanggapin ka sa langit kasi walang nasa langit na makasalanan. Amen? Lahat ay righteous. Paano ka positionally naging righteous? At hindi dahil sa iyong gawa, dahil sa gawa ni Kristo. Doon sa verse 24 and 25, tinutukoy niya doon. Kaya ang death, burial, and resurrection, hinati doon sa area na dalawa. Una, verse 24. But for us also, to whom it shall be imputed. Ano ba yung word na imputed? Okay? Ang word na impute, tatlong syllable. Impute. Tapos ito, ed. Itong ed is a Duboy. What made the word past tense? Kasi may, yan si Duboy, tinanong ko. Duboy, bakit past tense yan? May ed, di ba? Ginawa na. O, bakit nagawa na ito? Bakit nagawa? Kasi naniwala ka na. Ano ang salitang ugat niyan sa tatlong syllable? Put. Okay? Put. Amen? Parang isang tao na hindi siya makatawag at sabi niya, paano ba ito? Emergency. So you need to put a load in your cellphone para ma-recon mo na makatawag ka, maka-access ka. Paano ka makapunta ng langit? There is something na mailagay sa iyo para makapunta ka doon. Ano yun? Righteousness. I-impute sa iyo. Amen? Upon believing. Amen? Meron ka ng righteousness. Kakahiya naman. Huwag kang mahiya, paniwalaan mo yun, totoo yun, amen? Righteous ka sa harapan niya kasi naniwala ka nga, wala kang ginawa. Anong pinapalatayaan mo? Kamatayan ni si Kristo, pagkalibing ni si Kristo, at pagkabuhay namang muli. At nung naniwala ka, nailagay sa iyo na righteous ka, God impute unto you the righteousness of God. Ngayon, intindihin natin yung once na ito sa verse 25. Tingnan niyo po. Who was delivered, verse 24 muna, but for us also, to whom it shall be imputed if we believe on Him. So, believing lang ang kaligtasan sa panahon natin. That raise up Jesus, our Lord, from the dead. Bago si Jesus na raise again from the dead, ano nangyari sa Kanya? Who was delivered for our offenses. 1 unit lang yun. Saan siya na-delivered? God delivered His body at the cross at talagang hindi mo ma-imagine. Ano bang Tagalog na yun? Hindi ko matagalog eh. Kung sa Bisaya ba ka ng grabe jud ba lamog-lamog? Ano bang Tagalog ng di na may tsura? Oh, yun. Ganun lang. Di na may tsura kasi bawat ganun sa mga Roma soldier pack, langkat dito or natanggal dito. Tapos talagang sinaksak sa sigili. Ang kahirapan ng kaluluwa niya, yung deliverance ng Panginoon, hinayaan ang katawan niya na ma-deliver doon. 1 unit lang ha.
He dealt sin with one's finality. In the body, he suffered. He dealt sin once. He died once. 1 unit lang. He was delivered for our offenses. In that area, in the area ng kanyang katawan, he was in that agony. He was in that suffering. He was in that pain. At nakita mo yung cross, nabayubay siya doon. He was delivered. In what area? Doon sa kanyang kaluluwa, in travail. Kanya po. But, kaya ba ng impyerno na forever ma-delivered siya doon at hindi siya maahon? Hindi po. It is not possible or impossible. It is not possible na hawakan siya sa impyerno. Kasi God, ano yan? Rose again, or God raised again His Son. Para saan? For our justification. Natuwa niyo po ang death, burial, and resurrection sa verse 25. Ang deliverance dyan of death is 1 unit, 2 area. Ano yon? Death in the cross, yung physical na pain, then yung travail ng soul. So ang point doon, He tasted and He became the sacrifice, sabi ng Ephesians 5:2. Tingnan niyo po. One area lang ito yung kamatayan, one area, He died once, still sin. Brother, ano nga yung verse bro? Romans 10 verse 6, Brother Parker, no? Once only He dealt sin. Yung namatay siya. Nung namatay siya, dalawang area ang pag-usapan mo, yung sa katawan niya at saka doon sa part ng kanyang pagpunta sa impyerno. Kaya hindi ka na malito kasi isang beses lang siya namatay mo din. Para ma-solve ang kasalanan. Pero in the area ng pain, dalawang pain mo din. Una, yung flesh na yon, yung talagang nilatigo. Kasi i-condemn niya bago pupunta tayo sa Romans. Ano nga yung sabi ko sa inyo? Ephesians 5 verse 2. Tingnan niyo muna yung Romans chapter 8 verse number 3. Ito yung ginawa ni God the Father sa kanang anak. Ang anak niya, hinayaan niya nandun sa cross. Bakit? Nilatigo, pinako, sinaksak. Bakit? Nandun yung kasalanan sa laman. Nandun yun, ikondina or ikondem niya ang kasalanan dun sa laman ng cross. Tingnan niyo po, verse number 3, for what the law could not do, hindi kaya ng batas ito ni Moises, in that it was weak through the flesh. So, hindi kaya na mabigyan tayo ng righteousness na perfect, na wala ng ulit-ulit na sacrifice, kaya pinadala na lang niya ang kanyang anak. God the Father sending His own Son in the likeness of the sinful flesh for sin. He dealt sin with He dealt sin, condemned sin, saan? In the flesh. Kaya po? So in the area ng once He died, saan? Doon sa physical, yung blood niya na shed. In the area ng 1 unit lang to, ang burial, ang kanyang kaluluwa pumunta sa impyerno, Ephesians 5 verse 2. Sweet-smelling savor to God. And He purged our sins doon. Pag sinabing purge, parang apoy na kung pag-purge mo pag-purge mo dadaan sa ang ginto sa purging, apoy talaga ang ilagay doon. At para matanggal yung hindi dapat doon na hindi gold. Verse number 2. And walk in love as Christ also hath loved us and given Himself for us, and offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Kaya lahat ng mga lumang tipan, yung pagkamatay niya, 1 unit din. Una, pigitan ng liig. Pangalawa, idaan doon sa apoy. 1 unit lang yun, death. Lahat. Kaya po, kaya makita niyo po para hindi ka malito, ilang beses si Kristo namatay? Once, pero in that area ng kanyang katawan, in the area ng kanyang kaluluwa. He tasted, Hebrews chapter 2, para hindi kayo malito. Lahat ng klaseng death na dapat matikman ng tao, physical death at soulish death sa impyerno or death in hell, tinikman ni Kristo. Para kanino? Dahil mahal niya tayo para sa ating lahat, mga kapatid. No? He tasted death for every man. Look at verse number, Hebrews chapter 2, in verse number 9. Look at verse number 9. But we see Jesus, who is made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that He, by the grace of God, should taste death for every man. So anong tawag ang tao pumunta sa impyerno? Ang tawag doon ay death in hell. Death in hell. Para safe kung mabed, huwag mo lang tawagin na second death kasi ang second death, lake of fire.
malilito ka talaga. Yan tawag overextension. You need a lot of time to expose the details. Ang mas maganda, mga kapatid, separation na ikaw nasa impyerno, ang Diyos nasa langit. Ang tawag doon, death in hell. Separated ka, nasa impyerno. Christ took that place para sa atin. Para hindi tayo ma-impyerno, He went there for us. And that's the one unit that dealing sin once lang. One unit lang yun, that He died once. Para tayo ay maligtas. Amen? Para one day, pagbabalik siya, look at Hebrews chapter 9, balik tayo. Hebrews chapter 9, verse number 20, yung binasa ni, yan, malapit na tayo matapos. Verse 27. Or no, not verse 27, but appear the second time, verse 28. Okay, verse 28. Tatlong area kasi ito pag i-rightly divide mo yung Hebrews 9, 26, 27, 28. Okay, verse number 26, yun yung time na He appeared. Yun yung incarnation. Pag sinabing He died, and sacrificed Himself, look at verse number 26, He appeared, verse 27, He died, Christ once suffered to bear the sins of many, nasa verse 28 pa lang. The next statement is yung pagbalik ng Panginoon. Okay? Yung pagpunta niya dito, incarnation. He appeared in the flesh. God dwelt or appeared in the flesh. Then He dealt sin in the flesh. He dealt sin in hell. Then pagdating naman na He rose again from the dead, now nasa langit na siya, verse number 28, last statement, unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. So si Kristo may dalang kasalanan sa ating lahat? Wala na po. Nilagay niya na sa impyerno lahat. Amen? At nandun na yung blood na shed na sa mercy seat. Wala nang kasalanan na makapagsabi sa iyo na meron ka pa. Ano na lang kasalanan makapaghandlang sa iyo na mapunta ka sa langit at hindi ka makapasok doon at mapunta ka sa apoy. Ano yun? Kasalanan sa hindi pagtiwala. Yun lang ang makapagdala sa iyo doon. Hindi yung kung anong ginawa mo, kundi dahil may offer ang Diyos at hindi ka naniwala nito, anong tawag dito? Condemnation ang result. You will be condemned because there is an offer of forgiveness, there is an offer of parole. Parang isang preso dati, pag sinabing pwede pa ang presidente magbigay ng parole, sabi ni Jojo Pahila, even now, gina-practice pa rin, pastor. Na pag sinabing lethal injection, kung babalik ang death penalty, pag sinabi ni ganito, President Marcos, at sabi niya, si Mr. So-and-so ay pwede pa yang hindi mamatay in a minute, this is thy parole. This is, ang tawag doon, a pardon. A parole, a pardon. And by virtue of the power na binigay sa kanya, that prison or that man that is in that brink of death, malapit na siya kasi either lethal injection or nasa upuan na ng electric chair, pwede siyang hindi mamatay doon. Kanya po, ganoon po ang bawat isa sa kaluluwa na nasa ating na-encounter everyday. Na kung tagang mag-deal tayo at sabi niya, there is the transaction made, sabi niya, will you believe this? Will you agree with God? Na sa panahon natin ngayon, ang sin ay nabayaran na, wala ka nang mahadlang at hindi ka na mag-excuse. Paano ito? Lasinggero ko. Paano ito? Ganitong ginawa ko. No, it's the blood of Christ that cover it, can shed it. It's the blood of Christ, it's the soul of Christ who went to hell for you. Ang offer na ito, mapasayo lahat. Blessing eternal. Will you accept and believe this? Sinabi niya, ay, ito pala sinabi ng Panginoon Yun yung sabi ng wife ni Brother Jojo. Yun yung sabi niya. Yun yung sabi ng Bible, Pastor, maniwala ko doon. Kanya po, you just offer God's eternal blessing. Nasa sa tao na ngayon kung tanggapin niya. That He died for your sins, for the ransom of our soul, He was buried, and He rose again. Ang tanong, ako dati, hindi ko pa naintindihan ang value ng kanyang pagka-libing at pumunta ng impyerno. Ako ba hindi ligtas? Ligtas pa rin, mga kapatid. Bakit? Hindi naman mag-matter kung nakiha mo yung details na ganito. Ang totality ng unit ng grasya natapos na. Amen? Namatay siya,
inilibing at nabuhay namang muli. Hindi man mo makuha ang pinaka-detail ng kanyang pagkalibing na pumunta, ganito yung verse, ganyan. Pero ang totality na tinapos ng Diyos lahat para ikaw, hindi ka na pupunta ng impyerno. At pwede ka nang tanggapin kasi may righteousness siyang i-offer sa'yo. Biyaya sa'yo, eternal life sa'yo. Nung naintindihan ko yun, a little knowledge na nakuha ko, hinawakan ko yun. Then sabi ko, by and by, yun na yun, nagkaroon ng discussion, detailed, thorough discussion, lahat ng mga teachers, na-appreciate ko. Kaya maraming tao na hindi naniwala na si Kristo, ang impyerno ay totoo. Bakit? Hindi sila naniwala na may impyerno. Natutulog lang daw si Kristo, no, nung siya po ay namatay. At nung 3 araw, ginising na lang. Hindi mo appreciate ang kapangyarihan. Paano magsasabi na si Kristo ay makapangyarihan kung hindi niya tinalo ang mismong impyerno? Hindi niya tinalo yung apoy at hindi niya tinalo yung kung ano ang mga kaparusahan para sa atin. He was delivered for our offenses, but He raised again for our justification. And He showed it openly to Satan. Sabi niya, natalo na kita. Ako na may hawak sa susi. Sabi niya kay John, sabi niya kay John, Revelation 1 verse 18, I am he that liveth, and was dead. Yun na yun, and was dead. And behold, I am alive forevermore, and I have the keys of hell and of death. So ano po yung death na yan? It's a place called hell. So, ang death minsan hindi lang experience na may separation ng body, soul, and spirit, kundi it also sa Bible, kung ibabaybayin mo, lugar po yan ang tawag doon, a place called death. Amen? A place called death. So, makita niyo po, ganun kapangyarihan natin ng Diyos. Kaya kung makuha mo at maintindihan mo, ma-appreciate mo ng Diyos, Lord, thank you. Hindi mo lang basta-basta pala na niligtas ako at it's just a word. No? Last verse, tingnan niyo po. 1 Thessalonians 1 verse 5. Hindi man natin matapos, pero ipagpatuloy pa natin ito. 1 Thessalonians chapter 1 verse 5, ano bang sabi ng Bible sa kanyang sulat? Sa 1 Thessalonians chapter 1 verse 5. Sabi ng Bible dito, for our gospel. Anong gospel na pinangaral ni Pablo? Death, burial, and resurrection. Especially Gentile ang kanyang sinulatan dito. Thessalonica, ito mabuted. So, ang good news na kanyang ipinangaral, for our gospel came not unto you, ano yun? In word only. Ang tanong, meron mo kayong Bible hawak ngayon? So, that's composed of words na sinulat sa papel. Sana po ay hindi po natin ito, kumbaga, less value. Dapat, mahalin natin Bible, magdala tayo ng Bible, mag-notes tayo, mag-study tayo, at mag-read tayo ng Bible sa ating tahanan. That's the only way na magkaroon ng spiritual growth. Nagpipray po ba kayo ng growth? Na ako ay lalago? Hindi ka lalago pag hindi ka magbasa. Amen? Yes, sabi ni Paul, dumating man ang ebanghelyo sa inyo, pero hindi lang ito sa salita. Hindi lang ito sa sulat na may words, may papel. Hindi lang ipinangaral na may explanation. No! Hindi ito ordinaryong word. Amen? Meron itong kapangyarihan, but also in power. Bakit may power itong word na dala natin? Kasi merong Holy Ghost. And in the Holy Ghost and in much assurance. So may dalang kasiguraduan or kasiguruhan. Bakit? Of course, Diyos ang Holy Ghost eh. Pag Diyos na mangako, hindi napapako. Amen? Kaya praise God, panghawakan natin kung ano ang sabi ng Diyos. Kayo po ba ay ligtas na? Sana po ay pinanghawakan niyo po ang tunay na pagkaintindi ng ano ang gusto ng Holy Spirit na ipaintindi sa atin ng kaligtasan sa panahon natin ngayon. Yung secret na yon, nakuha natin ngayon unti-unti dahil ating tinatrabaho. A workman nga a workman. Amen? Tinatrabaho natin. Kasi hindi pwede tayo maintindihan natin, lalo na kung may mga study, kung hindi natin pag-aralan. Kaya praise God, God command us to study bilang student. Hindi natin maintindihan itong scripture na ito kung wala ang Spirit of God. Paano natin naintindihan? Na-discern natin yung word or the scripture dahil may Espiritu na nanahan sa atin. So praise God. So let's bow our heads and as the piano play with Sister Joy, let's worship God and thank God for the book, the blood, and the blessed hope. Diba, Brother Dante and Brother Ricky, nag-allow kami na magpagamit sa Panginoon, pakantahin namin iyon. Amen?
So let's pray. Let's pray. Lord, thank you. Kayo po ay sobrang buti sa amin. Hindi lang kayo nagligtas sa aming kaluluwa dahil nanampalataya kami sa biyaya ng Ebanghelyo na ipinangaral, even sinulat ng inyong mga ngaral na si Apostol Pablo, yung tamang foundation sa panahon namin ng mga hintil na nanampalataya doon sa good news na yon ay doon sa 1 Corinthians 15 at nabasa namin sa verses specifically 3 and 4 yung summary na yon ng kamatayan ng inyong anak. Ang pagkalibing is just one unit na he died once at he dealt sin with finality nung siya ay nabuhay namang muli. At kaya makapagbigay siya sa amin ng justification at pinawala